Masyado siyang idealistiko, Ricardo. Maganda sa papel, pero sa totoong mundo, gastos lang yan. Ang bawat salita ay parang bubog na tumusok sa aking pandinig. At ang boses na yon, ang malambing at kinikilala kong boses ni Tita Mireya, ay biglang naging tunog ng isang estranghero. Nakatayo ako sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming grand dining hall. Ang dibdib ko'y puno ng pananabik, ilang segundo lang ang nakalipas. Sa aking mga kamay, hawak ko ang blueprint na pinagpuyatan ko ng ilang linggo. Ang bigat nito ngayon ay hindi na dahil sa kalidad ng papel, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ibinato sa akin. Ang blueprint na ito, isang high-rise residential building na gumagamit ng sustainable at eco-friendly na materyales. Ito ang aking obra. Ito ang aking sagot sa pangarap ni Papa na magtayo hindi lang ng mga gusali, kundi ng mga tunay na tahanan. Bawat linya, bawat sukat ay iginuhit ko ng may pagmamahal at pag-asang maipagmamalaki niya ako, na makikita niyang karapat-dapat akong tagapagmana ng Belmonte Land Corporation. Ipinangako ko sa sarili ko na ito ang magiging regalo ko sa anibersaryo nila ni Tita Mireya. Ngunit ang regalong iyon ay biglang naging isang piraso ng basura sa paningin ng babaeng tinuring ko ng pangalawang ina. Ang init ng aking palad ay biglang nanlamig. Ang mga daliri kong kanina'y maingat na humahaplos sa bawat gilid ng papel ay tila na manhid. Sumikip ang aking dibdib at ang hanging aking nilalanghap ay parang kulang. Ang mga pangarap ko ba, gastos lang talaga sa paningin nila? Huminga ako ng malalim. Pinilit kong pakalmahin ang nagwawalang unos sa loob ko at itinulak ang mabigat na pinto na gawa sa narra. Ngumiti ako, isang pekeng ngiti na parang maskarang isinuot ko upang pagtakpan ng sugat na kakatapos lang umukit sa aking puso. Sa loob, ang eksena ay perpekto. Ang mahabang mesa ay napapalibutan ng karangyaan. Kumikinang na mga kubyertos na pilak, mga kristal na baso, at isang piging na tila kayang pakainin ng isang buong barangay. Si Papa, si Don Ricardo Valmonte, ay nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagod, ngunit may bahid ng kasiyahan. Sa kanyang tabi, si Doña Mireya, ang aking madrasta, ay isang larawan ng kagandahan at pag-aalaga. Inaayos ang kurbata ni Papa na para bang siya ang pinakamaalab na asawa sa buong mundo. "Sinaya, anak, halika. Sumalo ka na sa amin." Masayang bati ni Papa. Ang kanyang mga matay nagningning nang makita ako. "Kanina ka pa namin hinihintay." "Pasensya na po, Pa. May tinapos lang akong importante." Sabi ko. Ang boses ko'y pinilit kong maging masigla. Inilapag ko ang nakarolyong blueprint sa tabi ng aking plato. "Another one of your passion projects?" Tanong ni Tita Mireya. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng leche flan na nakahain para sa dessert. Ngunit ngayon, alam ko na ang pait na nagtatago sa likod nito. "You work too hard, Hija. Dapat minsan, mag-relax ka rin." Tumango lang ako. Paano ako makakapag-relax kung ang bawat salita niya ay nagiging dahilan ng aking pagkabahala? Nagsimula kaming kumain. Ang usapan ay umikot sa negosyo, sa mga bagong proyekto, sa politika. Sinubukan kong sumabay, ngunit ang isip ko'y lumilipad pabalik sa mga salitang narinig ko. Bawat pagngiti ni Tita Mireya, bawat paghaplos niya sa braso ni Papa ay parang isang pag-arte sa isang entabladong ako lang ang nakakaalam na puno ng kasinungalingan. Bigla, ang katahimikan ng aming hapunan ay binasag ng marahas na pag-vibrate ng telepono ni Papa sa ibabaw ng mesa. Ang tunog niyon ay tila isang alarma, isang babala. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Papa nang sagutin niya ito. Ang kanyang mga matay lumaki, ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas sa pagkabigla. "Ano?" Halos pasigaw niyang tanong.
Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Natahimik kaming lahat. Maging ang mga kasambahay sa gilid ay natigilan. Saan? Valmonte Tower isa. Paanong nangyari yan? Sunod-sunod niyang tanong. Ang boses niya ay puno na ng panik. Papunta na kami. Ibinagsak niya ang telepono sa mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. May problema sa construction site, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig. Gumuho ang isang bahagi ng itinatayong building at nandoon ako kaninang hapon. Ang sumunod na mga sandali ay isang malabong pagkataranta. Nagmamadali kaming sumakay sa kotse. Ang katahimikan sa loob ay mas mabigat pa kaysa sa traffic ng Makati. Pagdating namin sa site, ang bumungad sa amin ay isang eksenang parang kinuha sa isang bangungot. Alikabok, sigawan, ang tunog ng mga sirena ng ambulansya at pulis at ang malagim na itsura ng isang bahagi ng gusaling gumuho na nag-iwan ng mga bakal na nakatabingi na parang mga buto ng isang dambuhalang kalansay. Naiwan ako sa gilid kasama si Tita Mireya habang si Papa ay agad na kinausap ng mga pulis. Ang mga mata ko'y ligaw na naghahanap, nanginginig sa takot para sa mga taong maaaring naipit sa ilalim. At doon, sa gitna ng kaguluhan, nakita ko siya. Isang lalaki, isang construction worker, na payat ang katawan, pero kitang-kita ang tibay, ang lumabas mula sa alikabok. Walang pag-aalinlangan siyang sumuong pabalik sa delikadong lugar kung saan may mga gumagalaw pang mga debris. At sa likod niya, inaalalayan niya ang isang matandang foreman na sugatan. Inilayo niya ito sa panganib at akala ko'y tapos na. Pero muli siyang lumingon, tila may narinig at walang takot na bumalik sa guho. Ilang segundo lang, bago tuluyang bumagsak ang isang malaking tipak ng semento, ay nagawa niyang itulak palabas ang isang tao. Ang aking ama, si Papa, muntik na siyang sa ospital. Ang amoy ng antiseptiko at ang nakakabinging katahimikan ng pribadong silid ay sumalubong sa amin. Ligtas na si Papa, may ilang galos at bali sa braso, ngunit buhay. Si Tita Mireya ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Umiiyak habang hawak ang kamay nito, isang perpektong larawan ng isang nag-aalalang asawa. Hinayaan ko muna sila. Lumabas ako ng silid para humanap ng hangin, para linisin ang isip ko mula sa alikabok ng trahedya. Isang nurse ang nakasalubong ko. Miss Valmonte, bati niya. Okay na po ang papa ninyo. At yung construction worker na nagligtas sa kanya, nasa kabilang ward lang po kung gusto ninyo siyang pasalamatan. Matapang po siya. Tumango ako at nagpasalamat. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humila sa akin patungo sa direksyong itinuro niya. Nakita ko siya sa isang simpleng kama sa dulo ng pasilyo, nakaupo, habang ginagamot ng isa pang nurse ang mga gasgas sa kanyang braso. Si Alab. Hi, mahina kong sabi. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ng malinaw ang kanyang mukha. May mga galos, may bahid ng dumi, ngunit ang kanyang mga mata. Mayroon yung kakaibang kalinawan, isang uri ng katatagan na hindi mo makikita sa mga boardroom o sa mga party na dinadaluhan ko. Miss Sinaya, sabi niya, ang boses niya ay magaspang ngunit magalang. Kumusta na po si Sir Ricardo? He's okay. Stable na siya. Salamat sa'yo. Sabi ko, ang mga salita'y tila hindi sapat. Hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala ka. You saved his life. You saved my father. Isang maliit na ngiti lang ang isinukli niya. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa nurse na nag-aasikaso sa kanya. Salamat, miss, sabi niya rito. At pagkatapos ay bumaling sa isa pang nurse na dumadaan. Ang tanong na lumabas sa kanyang bibig ay hindi para sa akin. Hindi tungkol sa sarili niya. Nurse, kumusta po yung ibang mga kasamahan ko? May balita na po ba sa kanila? Natigilan ako. Sa gitna ng lahat ng ito,
Sa kabila ng sarili niyang mga sugat, ang inaalala pa rin niya ay ang kapakanan ng iba. Ang tanong na yon, simple at direkta, ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang papuri. Iyon ang tunay na kahulugan ng kabayanihan, isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o itayo ng semento. Bumalik ako sa silid ni Papa na may bagong paghanga sa puso ko. Ngunit habang papalapit ako sa pinto, narinig ko ang boses ni Tita Mireya. Hindi ito ang boses ng isang asawang nag-aalala. Ito ay malamig, kontrolado, at puno ng awtoridad. Nakatayo siya sa dulo ng hallway, malapit sa isang bintana, nakatalikod sa akin at may kausap sa telepono. Hindi, hindi pwede, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay mababa at mabilis. Kailangang siguruhin na walang makakalabas na impormasyon. Walang press, walang investigador na papapasukin hanggat hindi ko sinasabi. Isara ang site. Agad. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang dugo sa aking katawan ay tila nagyelo. Anong impormasyon? Bakit kailangang isara ang site? Hindi ba't dapat ay buksan ito para sa investigasyon, para malaman kung bakit may mga namatay at nasaktan? Ang mga tanong ay bumuhos sa aking isipan. Bawat isa'y mas nakakatakot kaysa sa nauna. Ibinaba ni Tita Mireya ang telepono at huminga ng malalim. Pagharap niya pabalik, ang mukha niyang puno ng tensyon, ay agad na napalitan ng isang maskara ng kalungkutan nang makita niya ako. Pero huli na. Nakita ko na. Naglakad siya palapit sa akin, hinawakan ng aking braso. Sinaya, Hiha, huwag ka masyadong mag-alala, okay? I'm handling everything. Ngunit habang tinitingnan ko siyang pumasok muli sa silid ni Papa at buong paglalambing na hinaplos ang buhok nito, isang katotohanan ang gumising sa akin. Ang pagguho ng gusali kanina ay isang trahedya. Ngunit ang tunay na pagguho, ang mas malalim at mas masakit, ay nangyayari sa loob mismo ng puso ko. Ang babaeng nasa harapan ko, ang babaeng tinawag kong tita, sa loob ng maraming taon, ay isang estranghero. At sa unang pagkakataon, habang pinagmamasdan ko ang kanyang perpektong pag-arte, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng aking isipan, isang tanong na magiging simula ng lahat. Sino ka ba talaga? Ang tanong na yon, sino ka ba talaga, ay sumama sa akin pauwi mula sa ospital. Umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng aming mansyon, sa bawat pagngiti ni Tita Mireya, sa bawat pag-arte niyang puno ng pag-aalala para kay Papa. Sa loob ng sumunod na 2 araw, pinanood ko siya. Pinanood ko kung paano niya asikasuhin si Papa, kung paano niya patakbuhin ang aming tahanan ng may perpektong kahusayan. Ngunit ngayon, sa likod ng perpektong imahe na yon, isang anino ang aking nakikita. Isang aninong naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Nang makalabas si Papa mula sa ospital, ang una niyang ginawa ay ipahanap ang lalaking nagligtas sa kanya, si Alab Santillan. Hindi sapat ang pera para bayaran ang buhay ko, deklara ni Papa isang umaga habang nakaupo kami sa aming beranda. May utang na loob ako sa batang yan. Isang utang na loob na kailanman ay hindi ko mababayaran ng buo. Doon niya sinabi ang kanyang desisyon. Dadalhin natin siya dito sa mansyon. Dito siya magpapagaling. At nalaman kong may sakit ang kanyang ina sa Quezon. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos sa pagpapagamot. Nakita ko ang bahagyang paninikip ng mga labi ni Tita Mireya. Isang reaksyong napakabilis na kung hindi mo tititigan ay hindi mo mapapansin. Ngunit agad din itong napalitan ng isang matamis na ngiti. That's a wonderful idea, mahal. You have such a generous heart. Kaya kinabukasan, isang sasakyan mula sa aming kumpanya ang sumundo kay Alab. Pagdating niya, bit-bit ang isang maliit at lumang backpack. Tila siya isang ibon na naligaw sa isang gintong hawla. Ang kanyang mga mata ay maingat na pinag-aralan ang bawat detalye ng aming tahanan. Ang matataas na kisame,
Ang mga painting na nakasabit sa dingding, ang marmol na sahig na mas makintab pa kaysa sa salamin. May dignidad sa bawat kilos niya, ngunit hindi maikakaila ang kanyang pagkailang. Dinala ko siya sa guest room, isang silid na mas malaki pa siguro sa buong bahay nila sa Quezon. Inilapag niya ang kanyang bag sa sahig, hindi sa ibabaw ng mamahaling kama. "Salamat, Mrs. Sinaya," sabi niya. Hindi makatingin ng diretso sa akin. "Pero, hindi na po kailangan ng ganito. Kaya ko na po ang sarili ko." Hindi ito pakiusap, Alab. Utos ito ni Papa. Malumanay kong sabi. At isa pa, kailangan mong magpagaling para makabalik ka agad sa pamilya mo. Nag-angat siya ng tingin nang marinig ang salitang pamilya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala para sa kanyang ina. At doon, naunawaan ko. Tumatanggap siya hindi para sa sarili niya, kundi para sa nanay niya. Sa mga sumunod na araw, ako ang nag-asikaso sa kanya. Dinadalhan ko siya ng pagkain, ng gamot, at minsan, nauupo lang ako sa silyang katapat ng kama niya para makipagkwentuhan. Sa aming mga pag-uusap, unti-unting naglaho ang pader sa pagitan ng aming dalawang mundo. Nalaman ko ang tungkol sa buhay sa probinsya, ang amoy ng dagat tuwing umaga, ang hirap ng pagiging isang construction worker. Siya naman ay tahimik na nakikinig sa mga kwento ko tungkol sa arkitektura, sa mga pangarap kong magdisenyo ng mga gusaling may puso. Isang hapon, habang tinutulungan ko siyang palitan ng benda sa kanyang braso, ang aming mga kamay ay nagdikit. Ang balat niya'y magaspang dahil sa trabaho. Ngunit may init itong kakaiba. Naramdaman ko ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso ko, isang kuryenteng gumapang sa aking buong katawan. Agad kong binawi ang aking kamay at isang nakakailang na katahimikan ang namagitan sa amin. Ngunit ang namumuong koneksyon na iyon ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Tita Mireya. Isang araw, pumasok siya sa silid ni Alab nang walang katok-katok. Dala ang isang bandehadong puno ng prutas. "Oh, nandito ka pala, Hija," sabi niya sa akin, bago ibaling ang tingin kay Alab na tila isang mamahaling gamit na kanyang sinusuri. "I'm sure hindi ka sanay sa mga ganitong pagkain, ano? Sabihin mo lang sa mga katulong kung may kailangan ka. They'll take care of you." Ang paraan ng kanyang pagsabi nito, na para bang si Alab ay kapantay lang ng mga kasambahay, ay nagpainit ng ulo ko. "Tita, I can handle it." Mabilis kong sabi. Ngumiti lang siya. "Of course, dear. Pero ang punto ko lang, Alab, malaki ang utang na loob namin sa'yo. Pero sana, alam mo kung saan ka lulugar." Ang mga salita ay nakabalot sa sutla, ngunit ang laman ay punyal. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Ang mga salita ni Tita Mireya, ang pagtrato niya kay Alab, ang narinig ko sa ospital. Lahat ay naghahalo sa isip ko. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa aking sistema. Bumangon ako mula sa aking kama at nagtungo sa aking home office. Binuksan ko ang ilaw at inilatag sa malaking mesa ang lahat ng dokumento na nakuha ko mula sa Valmonte Tower, One Project. Sinimulan kong suriin ang bawat isa, mga delivery receipt, mga quality assurance report, at ang mga set ng blueprint. Oras ang lumipas. Ang mga mata ko'y pagod na. Ngunit hindi ako tumigil. Hinanap ko ang anumang mali, anumang hindi tugma. At doon ko ito nakita. Sa isang report para sa structural steel, may isang set ng specifications na kinansela. Sa tabi nito ay may bagong set. Isa na mas mababa ang kalidad. Normal na proseso minsan ang pagbabago, ngunit ang nakapukaw sa atensyon ko ay ang pirma ng pag-apruba. Kakaiba ang kumpas. Tila minadali. At sa gilid ng papel, may isang maliit na sulat kamay na nota na para bang isang paalala lang para sa kung sino man ang sumulat. Pinalitan ayon sa utos ni DMV. Nanlamig ang aking mga kamay. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Umaasang nagkakamali lang ako ng basa.
pero malinaw ang mga letra. DMV, ang aking isipan, ay mabilis na nagproseso. Sa buong kumpanya, sa buong pamilya, iisang tao lang ang may ganoong initials. Doña Mireya Valmonte. Ang blueprint sa aking harapan ay biglang nawala ng saysay. Ang tanging nakikita ko na lang ay ang 3 letrang iyon. Isang hatol, isang katotohanang hindi ko na maaring takasan. Hawak ko ang report na parang isang sandata. Ang papel na dati malamig at walang buhay ay tila nagliliyab ngayon sa aking mga kamay. Dala ang bigat ng isang katotohanang ayaw kong harapin. Naghintay ako ng tamang pagkakataon. Isang gabi, nang si Papa ay maagang nagpahinga at ang buong kabahayan ay tahimik na, kinatok ko ang pinto ng silid-aklatan kung saan alam kong nagbabasa si Tita Mireya. "Come in," sabi ng kanyang boses mula sa loob, kalmado at payapa. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa kanyang paboritong silya, may hawak na libro at isang tasa ng tsa. Ang eksena ay perpekto, isang larawan ng kapayapaan na lubos na kabaliktaran ng digmaang nagaganap sa loob ng aking dibdib. "Tita," sinimulan ko, ang boses ko'y bahagyang nanginginig. I need to ask you about something." Ibinaba niya ang kanyang libro. Ang kanyang mga matay nagpakita ng buong atensyon. "What is it, Hija? You look so serious." Lumapit ako at walang imik na inilapag ang report sa maliit na mesa sa kanyang harapan. Tinuro ko ang sulat kamay na nota sa gilid. "This note? DMV. Ikaw ba ang nagpagawa nito?" Sandali niyang tinitigan ang papel. Sa isang kisap mata, nakita ko ang isang emosyong dumaan sa kanyang mukha. Isang bagay na hindi ko mawari. Tila pagkabigla o pagkainis. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Pag-angat niya ng kanyang tingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno na ng kalituhan at sakit na para bang sinaksak ko siya ng walang babala. "Sinaya, paano mo nagagawang isipin na may kinalaman ako dito?" Sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at pagkatapos, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. 1, 2, hanggang sa tuluyan na itong pumatak sa kanyang pisngi. Ito na, ang galing ng isang aktres. "Paano kita hindi pag-iisipan, tita? Inisyal mo ang nakasulat dito." Giit ko, pinipilit kong huwag magpapadala sa kanyang pag-iyak. Umiling-iling siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang panyo. "Oo, ako nga. Pero hindi dahil sa gusto ko." Humikbi siya. Utos? Utos yan ng papa mo, Sinaya. Para ma-optimize ang costs. Alam mo naman kung gaano kahigpit ang budget natin sa proyektong yon. Sinunod ko lang siya dahil asawa niya ako. Dahil ayaw kong bigyan siya ng dagdag na stress. Natigilan ako. Si Papa? Hindi. Imposible. Ayaw kong maniwala. Mahina akong sabi. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking mga balikat. "Kaya ba hindi niya ito sinasabi sa iyo, Hija? Dahil ayaw niyang isipin mong tinitipid niya ang kalidad ng trabaho. Ginawa niya yon para sa kumpanya, para sa pamilya. At ngayon, ako ang pinagbibintangan mo, ang sarili mong ama. Sinusumbatan mo." Ang bawat salita niya ay isang matalim na kutsilyo. Inilagay niya ang sisi kay Papa at ginawa niya akong kontrabida sa sarili kong paghahanap ng katotohanan. Pagkatapos, niyakap niya ako, isang yakap na dapat sana'y nagbibigay ginhawa. Ngunit ang naramdaman ko lang ay ang panlalamig. Hinigpitan niya ang kanyang pagkakayakap at naramdaman ko ang kanyang mga kuko na bumaon sa aking braso. Isang madiin at masakit na pagdiin na ako lang ang nakakaalam. Isang babala. "Huwag ka sanang magpapadala sa sabi-sabi ng iba, anak." Bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang hiningay malamig. Lalo na sa mga taong kararating lang sa buhay natin. Mula nang dumating ang construction worker na yan,
Napapansin kong nag-iiba ka na. Baka may sarili siyang motibo. Tinulak ko siya palayo. Sapat lang para makawala sa kanyang yakap. Ang isip ko'y gulong-gulo. Umalis ako sa silid na yon na walang sinasabi. Dala ang isang bagong lason sa aking isipan. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Pumunta ako sa guest room. Naabutan ko si Alab na nakatingin sa labas ng bintana. Malayo ang tingin. Alab, tawag ko. Lumingon siya at sa mukha niya'y nakita ko ang pag-aalala. Okay ka lang, Miss Sinaya? Namumutla ka? Umupo ako sa silya. May itatanong ako sa'yo. Sa trabaho ninyo, posible bang? Posible bang utusan kayo na gumamit ng mas mababang klase ng materyales para lang ma-optimize ang costs? Tumingin siya sa akin ng diretso, ang kanyang mga matay seryoso. Miss Sinaya, sa trabaho namin, ang pundasyon at ang bakal ang buhay ng isang gusali. Pag tinipid mo ang bakal, hindi lang pera ang nawawala, buhay ang kapalit. Ang simpleng sagot na yon na puno ng katotohanan ng isang taong araw-araw na nakikipagpatayan sa construction site, ang sumampal sa akin pabalik sa realidad. Iyon ang katotohanang pilit kong tinatakasan. Dala ang bagong lakas ng loob, pinuntahan ko si Papa sa kanyang silid. Nagpapahinga siya, ngunit bumangon siya nang makita ako. Pa, sinimulan ko ng may buong pag-iingat. Gusto ko lang po sanang itanong, tungkol po sa Valmonte Tower 1, totoo po ba na kayo ang nag-utos na palitan ang klase ng bakal na gagamitin? Ang mukha ni Papa ay biglang nag-iba. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit at pagkadismaya. Saan mo nakuha ang walang kwentang ideya na yan? Mataas na ang boses niya. Sinaya, anong nangyayari sa'yo? Pinagdududahan mo ba ako? Ang sarili mong ama? Hindi po pa. Pero ano? Dahil ba sa lalaking yan? Sigaw niya. Ang kanyang daliri halos ituro ang direksyon ng guest room. Dahil ba sa mga sinasabi niya sa'yo, binigyan natin siya ng matutuluyan, ginagamot natin ang ina niya, tapos sisirain niya ang pamilya natin. Nanginginig ang aking mga labi. Ang sakit ng kanyang mga salita ay higit pa sa sampal. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga matay puno ng pagkabigo. Mula nang dumating ang lalaking yan, nag-iba ka na. Baka oras na para paalisin siya. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol, isang pader na biglang itinayo sa pagitan naming dalawa. Hindi lang si Alab ang gusto niyang paalisin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na para bang ako na rin ay itinataboy niya palayo. Hindi na kinailangan pang sumikat ang araw para matupad ang banta ni Papa. Ang salitang paalisin ay hindi na natiling isang babala lamang. Ito'y naging isang marahas na bagyo na sumira sa katahimikan ng aming tahanan. Kinabukasan din. Naabutan ko sila sa sala. Si Papa, nakatayo na tila isang hukom, ang mukha'y kasing tigas ng bato. Si Tita Mireya, nakaupo sa sofa. Ang mga kamay ay nasa kanyang mukha na para bang umiiyak sa sobrang sakit ng kalooban. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Alab, napapaligiran ng dalawa sa aming mga security guard. Anong nangyayari dito? Tanong ko. Ang boses ko'y naghahanap ng kasagutang ayaw kong marinig. Ang tanong, Sinaya, ay kung ano ang klase ng tao ang pinapasok mo sa pamamahay na ito. Galit na sagot ni Papa. Itinuro niya si Alab. Ang lalaking ito, isang magnanakaw. Ano? Halos pabulong kong sabi. Ang salita ay parang laso na dumaloy sa aking pandinig. Hindi totoo yan. Huwag mo siyang kampihan. Sigaw ni Papa. Nawawala ang relo ko. Ang relong bigay pa sa akin ng mama mo. At alam nating lahat na siya lang ang dayo dito. Ang relo, ang huling alaala ni Mama. Ang puso ko'y dinurog. Tumingin ako kay Tita Mireya.
Sa likod ng kanyang mga palad, nakita ko ang isang bahagyang nangisi, isang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata bago niya ito muling itinago sa likod ng pekeng pagdadalamhati. Siya, alam kong siya ang may gawa nito. Hindi niya magagawa yan pa. Kilala ko siya. Pagtatanggol ko, lumapit ako sa pagitan nila. Hindi mo siya kilala, tugon ni Papa. Halugugin ang gamit niya. Utos niya sa mga gwardiya. Wala kayong karapatan. Sigaw ko, ngunit huli na ang lahat. Hinila ng mga gwardiya si Alab pabalik sa guest room. Sumunod kami. Ang pakiramdam ko'y isa akong manonood sa isang masamang panaginip na hindi ko mapigilan. Pinasok nila ang silid at walang pakundangang ibinuhos ang lahat ng laman ng luma at halos sira ng backpack ni Alab sa sahig. Ilang pirasong damit, isang maliit na pitaka na halos walang laman at isang litrato. Isang kupas na litrato ng isang matandang babae, ang kanyang ina. At doon, sa gitna ng kanyang kakaunting ari-arian, kumislap ang ginto. Ang relo ni Papa. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Tumingin ako kay Alab. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha na mabilis na napalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ay ng isang malalim na sakit. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga matay nagsusumamo, nagsasabing hindi niya ito ginawa. At naniwala ako. Nakita niyo na, sabi ni Tita Mireya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ricardo, sinabi ko na sa'yo. Ngunit si Papa ay hindi na nakikinig. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Lumapit siya kay Alab at halos iduro ang kanyang daliri sa mukha nito. Ahas ka! Sigaw niya. Pinatuloy kita sa bahay ko. Ipinagamot ko ang nanay mo. Tapos ganito ang isusukli mo sa akin? Pag nanakawan mo ako, bababuyin mo ang alaala ng asawa ko? Hindi po ako ang kumuha niyan. Mahinahon ngunit mariing sabi ni Alab. Ang kanyang boses ay hindi nagpakita ng takot, kundi ng dignidad. Sinungaling! Ang sagot ni Papa ay isang malakas na sampal sa pisngi ni Alab. Napasinghap ako. Patama na! Ngunit ang aking ama ay bingi sa aking mga pakiusap. Palayasin ang lalaking yan. Sigaw niya sa mga gwardiya. Ngayon din, siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa sa kahit saang pag-aari ng mga Balmonte. Hinawakan ng mga gwardiya ang mga braso ni Alab. Hindi siya nanlaban. Habang kinakaladkad nila siya palabas ng silid, ang kanyang mga mata ay hindi bumitaw sa akin. Sa kanyang tingin, wala akong nakitang galit o pagsisisi. Ang nakita ko lang ay isang malalim na pagkadismaya. Sa may pintuan, bago siya tuluyang ilabas, huminto siya. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging naririnig ko lang ay ang kabog ng sarili kong dibdib. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata at sa huling pagkakataon, nagsalita siya. Hindi para sa kanila, kundi para sa akin lamang. Alam kong naniniwala ka sa akin. At pagkatapos, tuluyan na siyang nawala sa aking paningin. Ang marahas na pagsara ng pinto sa ibaba ay nag-iwan ng isang matinding katahimikan sa buong mansyon. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa lahat ng sigawang naganap. Naiwan akong nakatayo doon, nakakuyom ang mga palad, habang ang mga luhang hindi ko namalayang namuo ay nagsimula nang dumaloy sa aking mga pisngi. Itinaboy nila ang isang inosenteng tao. At ako, wala akong nagawa. Ang mga salitang alam kong naniniwala ka sa akin ay naging isang anino. Sumunod ito sa akin pabalik sa aking silid, bumulong sa aking tainga habang nakatingin ako sa aking refleksyon sa salamin at naging isang mabigat na tanikala sa aking puso habang pinipilit kong matulog sa gabing iyon. Naniwala nga ba ako? Oo. Bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw na si Alab ay inosente. At ang bawat hibla ring iyon ay sumisigaw na ang may kasalanan
ay ang babaeng mahimbing na natutulog sa kabilang silid sa tabi mismo ng aking ama. Kinabukasan, sinubukan kong kausapin muli si Papa. Naabutan ko siya sa kanyang opisina, abala sa pagpirma ng mga dokumento. Ang mukha niya ay tila mas tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Pa, kailangan nating mag-usap, sabi ko. Ang boses ko'y kalmado ngunit matatag. Tungkol kay Alab, hindi siya magnanakaw. It was a setup. Si Tita Mireya, hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Isang malakas na kalabog ng palad ni Papa sa mesa ang nagpatigil sa akin. Itigil mo yan, Desinaya. Sigaw niya ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Tita Mireya mo sa ganitong paraan. Siya ang nag-aalala. Siya ang nasasaktan. Tapos siya pa ang pagbibintangan mo. Pero pa, may ebidensya ako. Yung report. Wala akong pakialam sa mga report mo. Putol niya sa akin. Ang nakita ko ay ang relo ng mama mo sa bag ng lalaking yon. At yun ang katotohanan. Tumayo siya at hinarap ako. Masyado ka nang nadadala ng emosyon mo. Baka kailangan mong magpahinga. Simula ngayon, you are grounded. Dito ka lang sa bahay. At lahat ng credit cards mo, kinakansel ako. Matuto kang lumugar sa Sinaya. Parang isang balde ng nagyayelong tubig ang ibinuhos sa akin. Hindi lang ako pinagdudahan. Kinulong pa ako sa sarili kong tahanan. Ang mansyon na dati simbolo ng aming tagumpay ay isa na ngayong gintong hawla. Habang siya'y papalabas ng pinto, lumingon siya. Ang kanyang mukha'y puno ng pagkadismaya. Huwag mong dudungisan ang pangalan ng pamilya natin dahil lang sa isang hamak na construction worker. Higit sa lahat, huwag mong dudungisan ang pangalan ng mama mo. Naiwan akong mag-isa sa opisina. Napapaligiran ng karangyaan, ngunit ang pakiramdam ko'y mas mahirap pa ako sa pinakamahirap na pulubi. Kinuha nila ang lahat sa akin, ang tiwala ng aking ama, ang aking kalayaan, at ang boses ko. Nagkulong ako sa aking silid. Sa loob ng 2 araw, para akong isang multo. Ang mga katulong ay nag-iiwan ng pagkain sa labas ng aking pinto. Ngunit halos hindi ko ito ginagalaw. Ang tanging kasama ko ay ang paulit-ulit na pag-echo sa isip ko ng mga huling salita ni Alab. Alam kong naniniwala ka sa akin. Iyon na lang ang natitirang apoy sa gitna ng malamig at madilim na seldang ito. At sa 3 araw, napagdesisyonan ko. Kung ayaw nilang pakinggan ang boses ko, gagawa ako ng paraan para makita nila ang katotohanan. Kung ang pagiging isang Balmonte ang pumipigil sa akin, kung gayon, kailangan kong lumaban ng hindi bilang isang Balmonte. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-dial ng isang numero na matagal ko nang hindi natatawagan. Bessie? Sabi ko, ang boses ko'y halos pabulong. Sinaya! Oh my God, is that you? I've been trying to call you. Anong nangyayari? Nabalitaan ko yung sa site. Doon ibinuhos ko ang lahat. Ang aking mga hinala, ang tungkol kay Alab, ang pagtataboy sa kanya, ang pagkakakulong ko. Si Bessie, ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, isang kapwa-arkitekto na kasing prangka at kasing tapang ng bakal, ay tahimik na nakinig sa kabilang linya. Nang matapos ako, isa lang ang sinabi niya. Sabi ko na nga ba may something sa stepmom mo. Her face screams evil villainess. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. I need your help, Bessie. Anything. Name it. Kailangan ko ng lugar na matutuluyan. Isang lugar na hindi nila alam. My condo is your condo. Alam mo yan. At kailangan ko ng tulong mo para mag-imbestiga. Narinig ko ang pagngisi niya sa kabilang linya. Finally, some action. Akala ko puro ka na lang drawing eh. Don't worry friend, we'll get to the bottom of this tayong dalawa. Nang gabing iyon,
Naghintay ako hanggang sa ang buong bahay ay balot na sa katahimikan, walang buwan, at ang kadiliman sa labas ay naging kakampi ko. Kumuha ako ng isang itim na backpack, inilagay ang aking laptop, ang mga dokumentong nauna ko nang nakuha, at kaunting damit. Hindi ako nagdala ng alahas o anumang mamahaling bagay. Ang tanging dala ko ay ang aking sarili at ang nag-aalab na determinasyon sa aking dibdib. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking silid. Bawat tunog, gaano man kahina, ay tila isang sigaw sa katahimikan. Maingat akong naglakad sa pasilyo. Nilagpasan ang silid ng aking ama. Ang puso ko'y kumikirot sa bawat hakbang palayo sa kanya. Ginamit ko ang hagdanan ng mga katulong sa likod para hindi makalikha ng ingay. Pagdating ko sa ibaba, sumilip ako sa sala. Ang kadiliman ay bahagyang pinupunit ng liwanag mula sa labas na nagbibigay buhay sa mga anino ng aming mga mamahaling kasangkapan. Ang tahanang ito, ang palasyong ito, ay isa na ngayong kulungan. At ngayong gabi, ako ay tatakas. Tahimik kong binuksan ang pinto sa likod. Ang malamig na hangin ng gabi ay yumakap sa akin. Isang malayang yakap na matagal ko nang hindi naramdaman. Bago ko isinara ang pinto, lumingon ako sa huling pagkakataon. Paalam. Hindi na ako si Sinaya Valmonte, ang prinsesa sa tore. Ngayong gabi, isa lang akong babaeng lumalaban para sa katotohanan. Ang kondominium ni Bessie ay isang maliit na santuwaryo sa gitna ng magulong syudad. Hindi ito kasing laki o kasing gara ng aking silid sa mansyon, pero ang bawat sulok nito ay puno ng init at totoong buhay. Mga libro na nakakalat, mga sketch ng arkitektura na nakadikit sa pader, at ang amoy ng bagong timplang kape. Dito, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakahinga ako ng maluwag. So, what's the plan, General Sinea? Tanong ni Bessie habang iniaabot sa akin ang isang mainit na tasa. Nakaupo kami sa sahig ng kanyang sala, napapalibutan ng mga dokumentong inilatag ko. The plan is to find the truth, sabi ko. Hinigop ang kape na tila doon ako kumukuha ng lakas. Hindi ko pwedeng hayaan na lang na si Alab ang magdusa para sa kasalanan ng iba. At hindi ko pwedeng hayaan na si Tita Mireya na patuloy niyang linlangin si Papa. Okay, truth seeker, where do we start? We can't just barge into your dad's office and demand files. Praktikal na sabi ni Bessie. May kilala akong engineer na kasama sa project. Si Engineer David Reyes. Isa siya sa mga unang tinanggal sa trabaho pagkatapos ng aksidente. Walang malinaw na dahilan. A disgruntled ex-employee. Perfect! Sabi ni Bessie, ang kanyang mga matay nagningning sa ideya. He's more likely to talk. Ginamit ni Bessie ang kanyang mga koneksyon. Sa loob lang ng isang oras, nakuha niya ang numero at address ni Engineer Reyes. Isang maliit na coffee shop sa isang hindi gaanong pamilyar na bahagi ng Quezon City. Pagdating namin doon, ang lugar ay halos walang tao. Sa isang sulok, nakaupo ang isang lalaking may katandaan na ang kanyang mga balikat ay tila binibigatan ng mga problema ng mundo. Nang makita niya kami, ang kanyang mga matay nagpakita ng takot. Miss Valmonte, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Halos hindi niya kami matingnan ng diretsyo. Engineer Reyes, salamat sa pagpunta ninyo. Sinimulan ko. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Alam ko pong may alam kayo sa nangyari sa Valmonte Tower Isa. Umiling siya agad. Wala akong alam. Napadaan lang ako. Tatayo na sana siya para umalis. Please pakiusap ko, ang aking boses ay puno ng pagsusumamo. Hindi po ako ang kalaban dito. Gusto ko lang malaman ang totoo. Para sa mga taong nasaktan. Para kay Alab Santillan. Nang marinig niya ang pangalan ni Alab, natigilan siya. Bumalik siya sa pagkakaupo. Mabuting bata yon, mahina niyang sabi. Masipag at matino. Hindi patas ang nangyari sa kanya. Kung gayon,
Tulungan ninyo ako, sabi ni Bessie. Ang boses niya'y mas mariin. Ano ang nakita ninyo? Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tasa ng kape. Lumingalinga siya sa paligid na para bang may nakikinig. Hindi ako pwedeng magsalita. Delikado. Mas delikado kung hahayaan nating manalo ang kasamaan. Giit ko. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang matinding pag-aalinlangan. Wala akong hawak na dokumento. Bulong niya. Sinigurado nilang malinis ang lahat. Pero ang masasabi ko lang, ang utos na gumamit ng substandard na materyales, hindi galing sa board, hindi rin galing sa project manager. Mas mataas pa doon. Kanino galing? Tanong ko. Ang pressure, galing sa taas, sabi niya. Puno ng kahulugan ang kanyang mga salita. Galing sa malapit sa ama ninyo. Isang taong may kapangyarihang magpabago ng desisyon nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Hindi na niya kailangang sabihin ang pangalan. Alam ko na kung sino ang tinutukoy niya. Umalis kaming dala ang bigat ng kanyang mga salita. Habang nagmamaneho si Bessie pabalik sa kanyang kondo, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko, may mga matang nakamasid sa amin. Bessie? Pakiramdam ko may sumusunod sa atin. Sabi ko, pasulyap-sulyap sa side mirror. Isang itim na kotse na walang plaka ang tila laging nasa likuran namin. Ilang sasakyan ang pagitan. Relax, Sinaya. Praning ka lang. This is Manila traffic. Everyone's following everyone, biro niya. Ngunit nakita ko ang paghigpit ng hawak niya sa manibela. Nakarating kami sa kondo nang walang anumang nangyari. Siguro nga imahinasyon ko lang yon. Ngunit ang pakiramdam ng panganib ay hindi nawala. Sa loob ng apartment ni Bessie, sinubukan naming i-digest ang lahat. So, a powerful person close to your dad. It's her? It has to be her, sabi ni Bessie. Tumango ako. Pero paano natin ito papatunayan? Puro sabi-sabi lang ang hawak natin. Habang abala kami sa pag-iisip, isang malakas na pagkabasag ng salamin ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Napatalon kami sa gulat. Ang bintana ng sala ni Bessie, na kanina lang ay buo, ay isa ng butas na may mga bitak na parang sapot ng gagamba. Nanginginig kaming lumapit. Sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na bubog, ay may isang malaking bato. Nakatali dito ang isang piraso ng papel. Nanginginig ang mga kamay ko habang dinampot ito. 2 salita lang ang nakasulat. Simple, direkta, at mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tigilan mo na. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa aming isipan kahit na matagal nang nalinis ang mga bubog. Sa loob ng 2 araw, hindi kami lumabas ng kondo ni Bessie. Ang bawat pagtunog ng elevator sa labas, bawat yabag sa pasilyo ay nagpapakaba sa amin. Ang 2 salitang iyon, tigilan mo na, ay naging isang pader na humarang sa aming landas. We're stuck, Sinaya, sabi ni Bessie isang gabi, habang nakatingin kami sa bintanang tinakpan niya ng makapal na karton. This is no longer just about finding documents. This is dangerous. Baka kailangan muna nating huminto. Ang mga salita niya ay praktikal at puno ng katwiran. Ngunit para sa akin, ang paghinto ay parang pagsuko. Ang pagsuko ay parang pag-abandona kay Alab sa gitna ng laban. Hindi pwede, Bessie, sabi ko. Ang boses ko'y halos pabulong. Kapag huminto tayo, panalo na sila. Ngunit paano kami lalaban? Ang aming tanging saksi ay takot magsalita. Ang bawat galaw namin ay tila minamanmanan. Para kaming nasa isang madilim na silid na walang pinto. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang may naalala ako. Isang maliit na detalye mula sa isa sa aming mga pag-uusap ni Alab sa mansyon. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang yumaong ama at kung paano ang ninong niya ang tumayong pangalawang ama sa kanya. Isang retiradong abogado daw ito. Ninong ni Reo. Iyon ang tawag niya dito. Isang kislap ng pag-asa. Kinuha ko ang aking laptop
at nagsimulang mag-research. Hinanap ko ang lahat ng abogadong may pangalang Nereo sa buong Pilipinas. Marami ang lumabas. Sinubukan kong paliitin ang paghahanap. Attorney Nereo at Quezon Province. At doon, lumabas ang isang pangalan. Attorney Nereo Ibarra, isang human rights lawyer na kilala sa pagtatanggol sa mga naaapi. Ngayon ay retirado na at naninirahan sa Lucena. Ito na siguro yon. Isang sinag ng liwanag sa aming madilim na silid. Bessie, I think I found someone, sabi ko. Ang pananabik ay bumabalik sa aking boses. Someone who can help us fight. Dala ng bagong pag-asa na pagdesisyonan kong kailangan kong makausap si Alab. Kailangan niyang malaman na may pag-asa pa. At kailangan kong malaman kung nasaan siya. Kung ligtas ba siya. Ginamit ko ang lumang prepaid phone na binili ni Bessie para sa akin at idinayal ang numerong ibinigay niya sa akin bago siya pinalayas. Pagkatapos ng ilang pagring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello? Alab, sabi ko, at nakahinga ako ng maluwag. Ako to, si Sinaya. Narinig ko ang biglaang pagbabago sa kanyang paghinga. Miss Sinaya, sabi niya, ang kanyang boses ay walang sigla, malayo sa boses ng lalaking matatag na nakilala ko. Bakit? Bakit po kayo tumawag? May nahanap ako. Ang ninong mo, si Attorney Nereo Ibarra. Baka matulungan niya tayo, Alab. Baka siya ang sagot. Miss Sinaya, hindi na po kailangan. Putol niya sa akin. Ang kanyang mga salita ay malamig at matigas. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya. At pagkatapos, ang mga salitang sinabi niya ay gumuho sa pag-asang kakatapos ko lang buuin. Tumawag po si Ma'am Mireya. Nanlamig ang buo kong katawan. Sinabi niya po na ititigil niya ang pagbabayad sa ospital ni Inay. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Ititigil niya ang lahat. Maliban na lang kung lalayo ako. Kung puputulin ko ang lahat ng koneksyon sa inyo. Kung mananahimik ako habang buhay. Ang kalupitan. Ang kawalang hiyaan. Gumamit si Mireya ng buhay ng isang inosenteng tao bilang panangga. Alab, huwag kang maniwala sa kanya. Sabi ko, ang aking boses ay desperado. That's blackmail. Lalaban tayo. Paano ako lalaban, Miss Sinaya? Ang tanong niya ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Paano ako lalaban kung ang buhay ng nanay ko ang nakataya? Bago pa ako makasagot, narinig ko ang isang mahinang boses sa background mula sa kanyang linya. May kausap siya. Ano, pinsan? Kumusta si Inay? Tanong ni Alab. Ang sumunod na katahimikan ay masakit. Alab, anong nangyari? Si Inay, sabi niya. At sa pagkakataong ito, tuluyan nang nabasag ang kanyang boses. Biglang lumala ang kondisyon niya. Kailangan daw siyang operahan agad. Napatakip ako sa aking bibig. Ang pera na hawak ni Mireya, ang perang ipinang-blackmail niya, ay ang tanging bagay na maaaring magligtas sa ina ni Alab sa mga sandaling ito. Ang bigat ng sitwasyon ay bumagsak sa aming dalawa. Isang katahimikang nagdurugtong sa aming mga telepono. Ang pagpipilian ay malinaw at brutal. Ang katotohanan o ang buhay ng kanyang ina. Paano ako lalaban, Miss Sinaya? Ulit niya, ang kanyang tanong ay hindi na para sa akin, kundi isang panaghoy sa langit. Kung ang kapalit ng katotohanan ay ang buhay ng sarili kong ina. Ibinaba ko ang telepono, ngunit ang tanong ni Alab ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang mabigat na ulap na bumalot sa buong silid. Paano ako lalaban kung ang buhay ng nanay ko ang nakataya? Naramdaman ko ang kanyang sakit. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pagpipilian. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko siya maaaring hilingan na lumaban. Ang laban na ito, sa puntong ito, ay hindi na kanya. Akin ito.
Ano ang nangyari? Tanong ni Bessie, na nakamasid lang sa akin habang kausap ko si Alab. She's using his mother against him. Sabi ko, ang bawat salita ay may kasamang galit. His mom is in critical condition. Mireya has him exactly where she wants him, helpless and silent. The devil in Prada, bulong ni Bessie. So ano nang gagawin natin? Cornered na tayo. No, sabi ko, tumama-tayo. Isang bagong apoy ang biglang nag-alab sa loob ko. Isang apoy na pinagliyab ng kawalang katarungan. Hindi siya pwedeng manalo. Hindi sa ganitong paraan. Kinuha ko ang aking laptop at muling hinanap ang pangalan ni Attorney Nerio Ibarra. Nakuha ko ang address ng kanyang law office sa Lucena na ngayon ay isa na raw maliit na coffee shop na pinapatakbo niya. Bessie, mag-empake ka. Aalis tayo. Saan tayo pupunta? Sa Quezon? Oo. Kung ayaw lumapit sa atin ng tulong, tayo ang lalapit sa kanya. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, lulan na kami ng bus patungong Lucena. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Ngunit sa bawat kilometrong nilalakbay namin palayo sa Maynila, pakiramdam ko'y palayo rin kami sa mga aninong nagmamasid sa amin. Ang lugar ni Attorney Ibarra ay isang lumang bahay na ginawang isang kaakit-akit na kapihan. Amoy ng barakong kape at mga lumang libro ang sumalubong sa amin. Sa likod ng counter, isang lalaking may puting buhok na at makapal na salamin ang abala sa pagpunas ng mga tasa. Attorney Ibarra? Tanong ko. Tumingala siya at sa likod ng kanyang mga salamin, nakita ko ang mga matang matalas at puno ng talino. Ako nga, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo, mga ineng? Ako po si Sinaya Valmonte. Pagpapakilala ko. Nang marinig niya ang aking apelido, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Valmonte? Pamilya ng may-ari ng construction firm kung saan nagtatrabaho si Alab. Opo, at ako po ang dahilan kung bakit kailangan niyang manahimik ngayon. Sa loob ng sumunod na oras, sa isang maliit na mesa sa sulok ng kanyang kapihan, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa pagguho ng gusali, sa pagdududa ko kay Mireya, sa pagtataboy kay Alab, sa mga pananakot, hanggang sa blackmail gamit ang buhay ng ina ni Alab. Si Attorney Ibarra ay tahimik na nakinig. Hindi siya sumabat o nagpakita ng anumang emosyon. Tanging ang paminsan-minsang paghigpit ng hawak niya sa kanyang tasa ng kape ang nagpapahiwatig na nauunawaan niya ang bigat ng aking mga sinasabi. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan at tinitigan ako ng matagal. Matapang ka, Hija, sabi niya. Pero ang tapang, kung walang sapat na bala, ay nagiging kapahamakan. Kaya po ako nandito, sabi ko. Kayo po ang bala na kailangan namin. Huminga siya ng malalim. Matagal na akong retirado, Sinaya. Iniwan ko na ang magulong mundo ng batas sa Maynila. Ayoko nang bumalik. Pero ninong po kayo ni Alab, git ko. Pamilya po kayo. At ang pamilya niya, ang nanay niya, ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kasinungalingan. Hindi po ba't iyan ang ipinaglaban ninyo sa buong buhay ninyo? Ang mga naaapi? Ang mga salita ko ay tumama. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang abogado sa loob niya, ang mandirigma para sa katarungan na matagal nang natutulog, ay unti-unting nagigising. Ang problema, sabi niya, ay wala tayong matibay na ebidensya. Ang testimonya ng engineer ay hearsay. Ang nota sa report ay maaaring pagdebatihan. Kailangan natin ng isang bagay na hindi nila kayang itanggi. Paano po natin gagawin yon? Tanong ni Bessie. Nag-isip si Attorney Ibarra. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatambol sa mesa. Ang pera? Laging may iniwang bakas ang pera. Kung nagpalit sila ng supplier para sa mas murang materyales, dapat may record ng mga transaksyon na yon, mga delivery receipt.
mga official receipt, mga bank transfer. Pero paano po natin makukuha yon? Nasa loob po lahat ng kumpanya, sabi ko. Isang matalinong panongiti ang sumilay sa labi ng matandang abogado. Doon napapasok ang mga lumang koneksyon ko. Tumayo siya at kinuha ang kanyang telepono. Bigyan ninyo ako ng isang araw. May tatawagan lang akong isang kaibigan sa Bureau of Customs at isa pa sa isang bangko. Titingnan natin kung ang mga bakal na in-order ng Sierra Verde, ang sinasabi ninyong supplier, ay tumutugma ba sa mga delivery records na pumasok sa warehouse ng Balmonte. Habang pinapanood ko siyang maglakad, papunta sa kanyang opisina sa likod, isang bagong uri ng pag-asa ang bumuhay sa akin. Hindi na ito ang pag-asa ng isang taong nag-iisa. Ito ang pag-asa ng isang taong nakahanap ng kakampi. Kinabukasan, bumalik kami sa kapihan. Naabutan namin si Attorney Ibarra na may hawak na ilang mga dokumento sa kanyang mesa. "Hija," sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. "May nahanap kami." Inilatag niya ang 2 set ng papel. Ang isa ay ang delivery record ng Sierra Verde. Nagpapatunay na nagpadala sila ng low-grade steel sa warehouse ng Balmonte. Ang isa naman ay isang kopya ng deed of sale. Ang warehouse na pinagdalhan ng mga bakal, pagpapaliwanag niya, ay hindi nakapangalan sa Balmonte Land Corporation. Ito'y pag-aari ng isang maliit na holding company. "Anong pangalan ng kumpanya?" tanong ko. Ang puso ko'y nagsimulang kumabog ng mabilis. Tumingin si Attorney Ibarra sa akin ng diretso. Ang kanyang mga matay puno ng kahulugan. Ang pangalan ng kumpanya ay MV Holdings at ang nag-iisang incorporator at presidente nito. Itinuro niya ang pangalan sa dokumento. At doon, nakasulat ng malinaw, itim sa puti. Ang pangalang sumira sa lahat, Mireya Valmonte. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang paglalakbay pabalik sa lungga ng Leon. Ang mga dokumentong hawak ni Attorney Ibarra, na ngayon ay nasa loob na ng aking bag, ay parang isang mabigat na bato. Ito ang aking ebidensya. Ito ang aking kalasag. At ito rin ang magiging sandata na wawasak sa lahat ng natitirang piraso ng aking pamilya. Walang pag-aalinlangan sa loob ko. Tanging isang malamig at matatag na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa akin o sa galit ko. Ito ay para kay Alab, na isinakripisyo ang kanyang kaligtasan para sa ina, para sa mga trabahador na nasaktan at namatay, at para sa pangalan ng aking tunay na ina, na dinudungisan ng babaeng umagaw sa kanyang lugar. Dumiretso ako sa mansyon. Ang bawat hakbang ko papasok sa pinto ay may bigat. Ang mga kasambahay na nakasalubong ko ay yumuko. Ngunit sa kanilang mga mata ay nakita ko ang awa. Alam nila. Siguro'y hindi ang buong kwento, ngunit alam nilang may mali. Naabutan ko sila sa sala. Si Papa, nakaupo sa kanyang paboritong silya, nagbabasa ng dyaryo. Si Tita Mireya na sa tabi niya, nagbabasa ng isang magazine, ang larawan ng perpektong mag-asawa sa isang tahimik na hapon. Ang kapayapaan sa silid na yon ay isang kasinungalingan. At ako ang paparating na bagyo para wasakin ito. "Papa," sabi ko. Ang boses ko'y kalmado, walang bahid ng galit o pakiusap. Nag-angat sila ng tingin, nagulat na makita ako. Nakita ko ang galit na bumalik sa mga mata ni Papa. "Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi kong..." "Nandito ako para bigyan ka ng huling pagkakataon." Putol ko sa kanya. Isang bagay na hindi ko kailanman ginawa sa buong buhay ko. Lumapit ako at inilapag isa-isa sa mesang salamin ang mga kopya ng dokumento. Ang delivery records ng Sierra Verde, ang deed of sale ng warehouse, ang articles of incorporation ng MV Holdings. "Ito po ang patunay," sabi ko. Itinuturo ang mga papel. Ang mga bakal na substandard ay ipinadala sa isang warehouse na pag-aari ng isang kumpanyang ang pangalan ay MV Holdings. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Tita Mireya. Ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay biglang naglaho
napalitan ng isang malamig na pagbabanta at ang nag-iisang presidente at may-ari ng MV Holdings. Pagpapatuloy ko, tinititigan siya ng diretso sa mata. Ay si Mireya Valmonte. Si Papa ay natigilan. Kinuha niya ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha, ang pag-aalinlangan. Sa isang saglit, umasa ako. Umasa akong sa wakas ay makikita na niya ang katotohanan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo si Tita Mireya. Ang kanyang mga matay puno ng luha. Ricardo, tingnan mo ang ginagawa ng anak mo. Humagulgol siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, pagkatapos kong alagaan ka, ganito? Gagawa siya ng mga peking dokumento para lang siraan ako, para lang paghiwalayin tayo? Hindi yan peke, giit ko. Kasabwat mo ang construction worker na yun, ano? Sigaw niya sa akin. Magkano ang ibinayad niya sa'yo para sirain ang sarili mong ama? Para wasakin ang sarili mong pamilya? Tama na, Mireya, sabi ni Papa, ngunit ang kanyang boses ay mahina. Hindi, Ricardo. Hindi ako papayag na ganituhin niya ako. Sabi niya, bumaling muli kay Papa. Pumili ka. Siya, ang anak mong walang utang na loob na mas pinaniniwalaan ng isang magnanakaw. O ako, ang asawa mong walang ginawa kundi mahalin ka. Ang ultimatum, ang huling lason. Tumingin sa akin si Papa. Sa kanyang mga mata, hindi ko nakita ang pagmamahal ng isang ama. Ang nakita ko ay ang pagod ng isang lalaking ayaw nang harapin ang katotohanan. Ang nakita ko ay ang galit ng isang haring ayaw aminin na nagkamali siya ng piniling reyna. Dahan-dahan, kinuha niya ang mga dokumento sa mesa. At sa harapan ko, sa harapan ng katotohanan, pinunit niya ang mga ito. Isa-isa. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay parang tunog ng pagkapunit ng huling hibla ng pag-asa sa aking puso. Wala kang galang, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Pagkatapos ng lahat, ako pa rin ang mali. Hindi niyo ba nakikita? Niloloko niya kayo. Desperado kong sabi. Ang nakikita ko, sabi niya, tumatayo at lumalapit sa akin, ay isang anak na sinisira ang kapayapaan ng aking tahanan. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari na hinding-hindi ko malilimutan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang sumunod ay isang matulis na sakit sa aking pisngi at isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong sala. Sinampal niya ako, ang aking ama, ang lalaking dati tinitingala ko, ang nagbigay sa akin ng pinakamasakit na sampal ng aking buhay. Hindi dahil sa lakas nito, kundi dahil sa kahulugan nito. Iyon ang sampal na tuluyang pumatay sa prinsesang laging umaasa sa kanyang pagmamahal. Natahimik ang lahat. Maging si Mireya ay tila nagulat. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking pisngi. Hindi dahil sa sakit, kundi para damhin ang katotohanan. Tumingin ako sa kanya. Hindi na may luha sa aking mga mata, kundi may isang malamig na kalinawan. Ang lalaking nasa harapan ko ay hindi na ang aking ama. Isa na lang siyang estranghero. Ginawa ko na ang lahat para sa inyo pa, sabi ko. Ang boses ko'y matatag at walang panginginig. Ngayon, gagawin ko kung ano ang tama. Tumalikod ako at naglakad palabas ng silid na yon. Palayo sa mga piraso ng papel na nagkalat sa sahig, palayo sa mga piraso ng aking nawasak na puso. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Ang sampal na yon ay hindi lang gumising sa akin. Ito'y nagbigay sa akin ng direksyon. Wala nang atrasan. Wala nang pag-aalinlangan. Ang tanging daan na lang ay pasulong, diretso sa puso ng laban. Kinontak ko si Attorney Ibarra. Handa na po ako. Sabi ko sa telepono, ang boses ko'y matatag. Alam ko, Hija, sagot niya. At handa na rin kami. Ang kami na tinutukoy niya ay hindi lang kami ni Bessie, sa tulong ni Attorney Ibarra.
Nakipag-ugnayan kami sa isa sa mga pinakamatagal at pinakarespetadong miyembro ng board ng Balmonte Land Corporation, si Mr. De Silva, isang matalik na kaibigan ng yumaong ina ko. Sa isang lihim na pagpupulong, inilatag namin sa kanya ang lahat ng ebidensya. Ang kanyang pagkadismaya ay mabilis na naging determinasyon. Siya ang nagbigay sa akin ng susi para makapasok sa susunod na board meeting. Ang araw ng paghuhukom ay dumating. Ang boardroom ng Balmonte Corporation ay isang malamig at tahimik na lugar. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay parang isang larangan ng digmaan. Sa paligid nito, nakaupo ang mga makapangyarihang lalaki na humuhubog sa skyline ng syudad. Sa dulo ng mesa, si Papa. At sa kanyang tabi, na tila isang reynang hindi matitinag, si Doña Mireya. Nang pumasok ako, sa tulong ni Mr. De Silva, ang lahat ng pag-uusap ay natigil. Ang mga matay na punta sa akin. Nakita ko ang galit sa mukha ni Papa. Nakita ko ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Tita Mireya. "Sinaya, this is a private meeting," malamig na sabi ni Papa. "With all due respect, Mr. Chairman," sabi ni Mr. De Silva, "I believe Miss Valmonte has something of utmost importance to present to this board, something that concerns the very foundation of this company." Binigyan ako ni Mr. De Silva ng senyas. Huminga ako ng malalim. Naglakad ako papunta sa harap. Dala ang isang laptop at isang maliit na digital recorder. "Mga Ginoo, mga miyembro ng board," sinimulan ko. Ang boses ko'y bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag sa bawat salita. Nandito po ako ngayon, hindi bilang anak ng ating chairman. Nandito po ako bilang isang arkitekto at bilang isang Balmonte na nagmamalasakit sa pangalan at integridad ng kumpanyang ito. Inisa-isa kong ipinakita ang mga dokumento sa malaking screen, ang mga pecking report, ang mga delivery record mula sa Sierra Verde, ang mga papeles ng MV Holdings na malinaw na nakapangalan kay Mireya Valmonte. Isang bulong-bulungan ang nagsimula sa buong silid. "This is ridiculous!" sigaw ni Tita Mireya tumatayo. Mga pekeng dokumento, isang desperadong pag-atake mula sa isang batang hindi matanggap na may bago ng mahal ang kanyang ama. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga matay nag-aapoy. "Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito." "Kung gawa-gawa lang po ito," kalmado kong sabi. "Kung gayon, siguro po ay gawa-gawa lang din ang boses na ito." Pinindot ko ang isang button sa laptop at mula sa mga speaker na nakakalat sa buong silid, umaling-awngaw ang isang boses, ang boses ni Mireya. "Hindi ako interesado sa mga dahilan mo. Siguraduhin mong walang anumang dokumento na mag-uugnay sa akin sa Sierra Verde o gusto mong ikaw mismo ang ibaon ko kasama ng mga basura mong bakal." Ang boses ay malamig, walang awa, at walang duda na sa kanya. Ito ang boses na narinig ko sa ospital. Ito ang boses ng tunay na Mireya Valmonte. Tungkol naman sa nanay ng construction worker na yon, hayaan mo siyang mabulok. Siya ang alas ko laban sa kanya. Isang maling galaw lang ni Alab, ititigil ko ang lahat ng suporta. Naiintindihan mo ba? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang mukha ni Mireya ay namutla, nawalan ng kulay, na parang isang estatwang nabasag. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Wala ng luha, wala ng pag-arte. Tanging ang hubad na katotohanan ng kanyang kasamaan. Ngunit hindi sa kanya nakatuon ang aking pansin. Nakatingin ako kay Papa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tumingin siya, hindi sa akin, kundi kay Mireya. At sa mga mata ng aking ama, nakita ko ang isang bagay na mas masahol pa sa galit. Nakita ko ang isang kompletong pagkawasak. Ang pagguho ng isang mundong binuo sa kasinungalingan. "Ricardo," nagsimulang magsalita si Mireya. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay
sa kanyang dibdib na para bang may isang matinding sakit na hindi niya makayanan. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. "Papa?" sabi ko. Ang aking galit ay biglang napalitan ng takot. Nagbago ang kulay ng kanyang muka. At sa harapan naming lahat, ang makapangyarihang si Don Ricardo Valmonte ay bumagsak. Ang isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. "Papa!" Ang sigaw ko ay sumabay sa kaguluhang biglang bumalot sa buong boardroom. Ang aking tagumpay, ang sandali ng aking paghuhukom, ay naging isang bangungot sa isang iglap. Ang amoy ng ospital ay muli na namang naging pamilyar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito amoy ng pag-asa, kundi amoy ng isang malagim na tagumpay. Ang mga puting pader ng pribadong silid ay tila mga blangkong pahina, naghihintay na sulatan ng susunod na kabanata ng aming nawasak na pamilya. Stable na si Papa. Isang matinding atake sa puso. Sabi ng mga doktor, dulot ng matinding stress at emosyonal na pagkabigla. Ngayon, natutulog siya. Ang kanyang muka'y payapa sa unang pagkakataon. Ngunit may mga guhit ng sakit at pagtanda na hindi ko napansin dati. Sa labas ng silid, ang mundo ay nagkakagulo. Ang balita tungkol sa iskandalo sa Valmonte Land Corporation ay kumalat na parang apoy. Si Mireya ay inaresto mismo sa boardroom. Ang kanyang larawan, ang mukha niyang puno ng pagkabigla habang pinupusasan, ay nasa lahat ng news outlet. Ang kumpanyang binuo ng aking ama mula sa pawis at pangarap ay nasa bingit ng pagbagsak. Pinanood ko ang lahat ng ito mula sa loob ng ospital na parang isang manonood sa isang pelikulang ako mismo ang nagsulat. Mayroon dapat akong maramdamang saya, isang pakiramdam ng hustisya. Ngunit ang tanging nararamdaman ko ay isang malawak at malalim na kalungkutan. Nanalo ako sa laban, ngunit sa proseso, nawasak ko ang lahat. Si Mr. De Silva at ang ibang miyembro ng board ang pansamantalang humawak sa kumpanya. Si Attorney Ibarra naman ang nagsampa ng mga kaso laban kay Mireya at sa lahat ng sangkot, si Bessie ang nanatili sa aking tabi, ang aking matatag na pader. Isang hapon, habang nagbabantay ako kay Papa, tumunog ang aking telepono, isang hindi rehistradong numero. "Hello? Miss Sinaya?" Isang pamilyar na boses ang narinig ko. "Si Alab." "Alab," sabi ko, at isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa aking pagod na puso. "Kumusta ka na? At ang nanay mo?" "Maayos na po siya. Nalipat na po namin siya sa isang mas magandang ospital dito sa Maynila. Isang foundation po ang tumulong sa amin," sabi niya. Alam kong si Attorney Ibarra ang nasa likod noon. "Napanood ko po sa balita ang nangyari. Miss Sinaya." "Salamat po." Ang simpleng salitang salamat mula sa kanya ay tila naghilom sa ilan sa mga sugat sa loob ko. "Wala kang dapat ipagpasalamat, Alab. Ginawa ko lang ang tama. Pero ang papa ninyo, nalulungkot po ako para sa kanya. Ang kanyang simpatya, kahit na siya ang pinakanasaktan, ang nagpaluha sa akin. Magiging maayos din siya," sabi ko. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko. Pagkatapos ng tawag na yon, pumasok ako sa silid ni Papa. Gising na siya. Nakatingin siya sa kisame, ang kanyang mga matay walang buhay. Umupo ako sa tabi ng kanyang kama. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso. Isang paalala kung gaano karupok ang buhay. "Sinaya," sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina at magaspang. Hindi siya tumingin sa akin. "Pa," sabi ko lang. "Totoo ba ang lahat?" tanong niya. "Opo. Ang relo. Ang relo ng mama mo. Hindi niya yon kinuha pa. It was Mireya. Inilagay niya yon sa bag ni Alab." Isang luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata.
dumaloy sa kanyang sentido at nawala sa kanyang buhok na ngayon ay halos puti na. "Patawarin mo ako, anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na. Naging bulag ako. Hindi ako nakasagot. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay na dati malakas at puno ng kapangyarihan ay ngayon ay mahina at malamig. "Patawarin mo ako sa lahat, sa hindi ko paniniwala sa'yo. Sa sampal na yon, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko para doon. Doon na bumuhos ang mga luhang matagal ko nang pinipigilan. Umiyak ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng nakaraan at sa maliit na pag-asa para sa hinaharap. Umiyak ako para sa aming dalawa, para sa aming nasirang pamilya. Magpapahinga na ako, Sinaya," sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. "Pagod na ako." Bago ako umalis sa silid, muli siyang nagsalita. "Ang kumpanya, kailangan ka nito." Humarap ako sa kanya. "Wala nang ibang karapat-dapat. Ikaw lang," sabi niya. At sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa, ang pagsisisi, at ang pagmamahal ng isang ama na matagal kong inasam. Inabot niya sa akin ang isang susi mula sa kanyang bedside table. Ang susi sa kanyang opisina. "Itayo mo itong muli," bulong niya. "Sa tamang paraan." Lumipas ang 6 na buwan. Ang bagyo ay unti-unti nang humupa. Nag-iwan ng isang tanawing puno ng pinsala, ngunit meron ding espasyo para sa muling pagtatayo. Ang pangalang Balmonte ay nabahira ng matinding putik, ngunit hindi ito tuluyang lumubog. Sa ilalim ng aking pansamantalang pamumuno at sa tulong ni Mr. De Silva at ng board na ngayon, ay buo na ang tiwala sa akin. Sinimulan namin ang mahirap na proseso ng paglilinis. Naglabas kami ng public apology. Inako namin ang lahat ng responsibilidad. Nangako kami ng isang bagong Balmonte Land Corporation, isang kumpanyang itinayo hindi lang sa semento at bakal, kundi sa pundasyon ng integridad. Ang unang hakbang ko ay ang pagbisita sa lahat ng pamilya ng mga trabahador na nasaktan at namatay sa trahedya. Walang kamera, walang press, ako lang, dala ang taos-pusong paghingi ng tawad at ang tulong pinansyal na nararapat para sa kanila. Maraming galit, maraming luha, ngunit sa huli, mayroong pagtanggap. Naramdaman nila na sa pagkakataong ito, totoo ang aming pakikiramay. Si Papa ay unti-unti nang bumubuti ang kalagayan. Nag-resign siya bilang chairman at tuluyan ng ipinaaubaya sa akin ang pamumuno. Nagpasya siyang manirahan muna sa aming bahay bakasyunan sa Batangas, malayo sa gulo ng syudad, malayo sa mga multo ng kanyang nakaraan. Madalas kaming magkausap sa telepono. Ang aming mga pag-uusap ay hindi na tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa mga simpleng bagay, ang hardin na inaayos niya, ang mga librong binabasa niya. Unti-unti, binubuo naming muli ang mga nasirang tulay sa pagitan naming dalawa. Isang araw, nakatanggap ako ng isang sulat. Hindi ito email or text. Isang sulat ni kamay sa isang simpleng papel. Mula ito kay Alab. "Miss Sinaya, basa ko. Nais ko pong ipaalam sa inyo na tinanggap ko po ang scholarship na inalok sa akin ng isang foundation. Mag-aaral po ako ng civil engineering. Ito po ang paraan ko para masigurong wala nang gusaling guguho dahil sa kasakiman." Sa ilalim ng sulat, mayroon pang dagdag. "Magaling na po si Inay. Lagi po kayo niyang ipinagdarasal. Kung may pagkakataon po, sana ay mabisita ninyo kami. Gusto po niya kayong personal na pasalamatan." Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang tunay at magaan na ngiti. Makalipas ang ilang linggo, sa isang hapon na malaya ako sa trabaho, nagmaneho ako papunta sa address na ibinigay niya. Isang simpleng apartment sa isang tahimik na lugar sa Maynila. Kinakabahan ako, ngunit meron ding pananabik sa aking puso. Kumatok ako sa pinto. Bumukas ito, at sa aking harapan ay si Alab. Iba na siya.
Hindi na siya ang payat at takot na construction worker. Nakasuot siya ng malinis na polo shirt at maong. Ang kanyang buhok ay maayos na nagupitan. May dala siyang mga libro. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Nandoon na ulit ang kislap, ang determinasyon na unang hinangaan ko sa kanya. "Miss Sinaya," sabi niya. Nagulat ngunit masaya. "Sinaya na lang," sabi ko. Ngumiti. Sa loob, nakita ko ang kanyang ina, si Inay Elena, na nakaupo sa isang silyang degulong, ngunit ang kanyang mukha ay masigla. Nang makita niya ako, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hija," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng init. Hinawakan niya ang aking mga kamay. "Salamat. Salamat sa pagligtas mo sa anak ko, sa aming dalawa." "Ginawa ko lang po ang tama, Inay," sabi ko. Ginagaya ang paraan ng pagtawag ni Alab sa kanya. Nagkwentuhan kami ng matagal, tungkol sa kanyang pag-aaral, sa kalusugan ni Inay Elena, sa mga plano nila para sa hinaharap. Habang papalubog ang araw, nagpaalam ako. Hinatid ako ni Alab hanggang sa aking sasakyan. Nakatayo kami sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng kulay kahel na langit. "Masaya ako para sa iyo, Alab, para sa inyo ni Inay. Hindi po ito mangyayari kung hindi dahil sa inyo," sabi niya. "Kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas para mangarap muli." Isang komportabling katahimikan ang namagitan sa amin. Ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, ay tila mga anino na lang ng nakaraan. Ang natira ay isang malalim na paggalang at isang pagmamahal na hinubog ng mga pagsubok. "So anong susunod?" tanong ko. Tumingin siya sa skyline ng syudad sa di kalayuan, sa mga gusaling kumikinang sa papalubog na araw. Ang ilan sa mga gusaling iyon ay itinayo ng aking pamilya. "Babaguhin natin yan," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pangarap. "Magtatayo tayo ng mga gusaling ligtas, mga gusaling may puso." Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga matay puno ng isang pangako. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay pamilyar at nagbibigay ginhawa. Hindi ito ang kamay ng isang estranghero, kundi ng isang kasama, isang kakampi. "Simulan natin?" tanong niya. Tumingin ako sa aming mga kamay na magkahawak, pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Tumango ako at isang nangiti ng pag-asa ang sumilay sa aking mga labi. "Simulan natin." Ito na ang bagong pundasyon. Isang pundasyong binuo hindi sa kasinungalingan at pagkukunwari, kundi sa katotohanan, pagpapatawad, at isang ibinahaging pangarap para sa mas magandang bukas. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, maraming pwedeng magbago. Ang isang sugat ay maaaring maghilom at mag-iwan na lang ng pilat. Ang isang gusaling gumuho ay maaaring palitan ng isang bago at mas matatag. Ang isang pangalang na dungisan ay maaaring dahan-dahang linisin ng panahon at ng mga tamang gawa. Nakatayo ako sa balkonahe ng bago kong opisina. Hindi ito kasing taas ng dati. Hindi rin kasing laki ng opisina ni Papa sa Valmonte Tower. Ang opisina ko ay mas maliit, mas personal, at ang mga dingding nito ay hindi gawa sa malamig na salamin, kundi sa kahoy at mga halamang gumagapang. Mula rito, tanaw ko ang isang bagong proyektong itinatayo namin. Isang medium-rise condominium para sa mga guro at empleyado ng gobyerno. Ginamitan ng eco-friendly na materyales at may presyong abot kaya. Isang pangarap na sa wakas ay natupad. Ako na ngayon ang CEO ng Valmonte Land Corporation. Isang CEO na kinikilala hindi dahil sa aking apelyido, kundi dahil sa aking mga gawa. Ibinalik namin ang tiwala ng publiko, hindi sa pamamagitan ng magagarang advertisement, kundi sa pamamagitan ng mga proyektong may puso at may integridad. Ang pagpapatawad, ito'y isang mahabang proseso. Si Mireya ay nananatili sa kulungan at ang kanyang pangalan ay isa na lang malayong alaala ng isang bangungot
Wala na akong nararamdamang galit para sa kanya. Tanging isang malawak na awa na lang. Hindi ko na siya iniisip. Si Papa naman, natagpuan na namin ang aming kapayapaan. Umuwi siya sa Batangas, kung saan siya nagtayo ng isang maliit na farm. Sa bawat pagdalaw ko nakikita ko ang unti-unting pagbabalik ng dati niyang sigla, hindi na sa pagpirma ng mga kontrata, kundi sa pag-aalaga ng kanyang mga orkidya. Ang sampal na ibinigay niya sa akin ay hindi na masakit. Ang natira na lang ay ang pag-unawa na pareho kaming naging biktima ng isang mapanlinlang na pag-ibig. Napatawad ko na siya at sa tingin ko, sa kanyang sariling paraan, napatawad na rin niya ang kanyang sarili. Ang kapayapaan, araw-araw ko na itong nararamdaman. Sa bawat paggising ko sa umaga, sa bawat blueprint na aking ginagawa, sa bawat pamilyang natutulungan ng aming mga proyekto. Ngunit ang tunay na kapayapaan, natatagpuan ko ito sa isang lugar sa Quezon. Isang bahay na nakatayo malapit sa dagat. Ang bahay na itinayo ni Alab ay hininga ng modernong Pilipino. Malalawak ang bintana para yakapin ang hangin mula sa dagat. At ang mga haligi-igi gawa sa kawayang tila mga bisig na laging handang sumalo. Dito nakatira si Inay Elena. Malakas na at laging may ngiti sa kanyang mga labi. Dito ko naabutan si Alab, hindi na isang estudyante, kundi isang ganap na civil engineer. Si Engineer Alab Santillan, ang pinuno ng aming bagong Bahay Ligtas Foundation, isang pundasyong nagtatayo ng mga murang bahay na matitibay para sa mga construction worker, ang arkitekto at ang inhinyero, ang pangarap at ang pundasyon. Nakaupo kami ngayon sa veranda ng bahay na yon, umiinom ng mainit na tsokolate habang pinapanood ang paglubog ng araw. Si Inay Elena ay nasa loob, naghahanda ng merienda. Ang marahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan ay nagbibigay ng isang payapang ritmo sa aming pag-uusap. Masaya ako, Sinaya, sabi ni Alab, hinawakan ng aking kamay. Dati, ang pangarap ko lang ay mabigyan si Inay ng bahay na hindi tinutuluan. Ngayon, kasama ka. Nakakapagbigay na tayo ng mga tahanan sa iba. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking hindi ako sinagip mula sa isang nagbabagang gusali, kundi sinamahan akong lumabas mula sa mga guho ng sarili kong buhay. Ang pag-ibig namin ay hindi isang kwento ng prinsipe at prinsesa. Ito ay kwento ng dalawang taong nasaktan, lumaban, at sabay na naghilom. Sumandal ako sa kanyang balikat, ang aking ulo'y perpektong lapat sa kanyang dibdib. Ang pagod mula sa trabaho, ang bigat ng responsibilidad, lahat ay naglalaho. Dito, sa tabi niya, sa tahanang ito na simbolo ng lahat ng aming pinaghirapan, naroon ang aking kapayapaan. Hindi ko na kailangan ng isang palasyo. Natagpuan ko na ang aking tahanan. Isang tahanang itinayo hindi sa semento, kundi sa katotohanan, respeto at pag-ibig na kayang lagpasan ang anumang pagguho.